Mapagpalang araw sa lahat. Share ko lang sa inyo itong gawa kong colored portrait. Bali dito meron tayong apat na print ng gagawin natin portrait. Bali dito iba-ibang size siya. Tapos ang kukunin natin dito yung size na babagay dun sa part na paglalapatan. So dito yan, mamarkahan na natin yung paglalapatan ng stencil natin para mamaya meron na tayong palatandaan kapag ilalapat na natin siya. So dito kailangan linisin muna natin lagi ng alcohol yung balat na paglalapatan ng ating stencil. Tapos yan, lalagyan natin ng stencil solution galing sa ating mga sponsors. Tapos yan, ilalapat na natin yung stencil. Dapat sa ganitong klaseng print na stencil, pag nilapat mo siya, dapat papaabutin mo ng 20 to 30 seconds o hanggang 1 minute para mas maganda yung lapat niya. Tapos ito naman yung mga gagamitin natin kulay dito sa portrait na gagawin natin. Bali dito nakagamit na ako ng brown, tapos nagmix naman ako ng skin tone at saka ng brown dito sa part ng leeg. Tapos mamaya haguran naman natin siya ng medium skin tone base po sa ating kinokopya. Yun po yung mga kulay na sinusunod natin. Tapos bale gamit ko dito 15 RM para medyo malambot yung dating niya pagka hinagod natin sa balat, hindi yung nagkakaroon ng parang kamot. Yan, medium skin tone na po yung ginamit natin dyan. Dito naman sa buhok, gamit natin 15 Magnum na needle. Tapos yan, may part siya na parang hindi naman kulot, parang pa-wave yung dating ng buhok niya dito sa part na to, na sa unahan nung noon niya, itong buhok na to. Kaya ganyan po yung hagod natin. Parang ganun lang din, pa-wave ang itsura. Kasi yun yung nasa kinokopya natin. Dito naman sa bigote ng portrait, gamit ko dyan 3RL. Tapos ganyan lang po yung hagod natin, dahan-dahan. Tapos kokopyahin natin maigi yung detalye ng bigote niya para hindi tayo nalalayo, kasi pwedeng sumobra, pwedeng kulang yung pagkakagawa natin. Kailangan basahin natin maigi yung reference. Ngayon kung napapansin nyo, na-bloodline ko na rin yung sa lips niya, kinuha na natin yung shape. Tapos mamaya shade naman natin siya. Tapos ito, kinukuha na rin natin yung shape ng ilong niya, kasi para pagtapos ng labi, yan naman yung isusunod natin na kukulayan. Bali dito sa pagkukulay natin, gamit ko rito na yung Magnum dito sa labi niya. Ginamitan natin siya ng maroon. Tapos ginamitan ko ng blending ako ng red. Tapos nag-mix tayo ng red at saka ng medium skin tone para sa mga blending ng lips na yan. Hindi ko na kung nakikita nyo pa yung transition ng pagkakakulay natin sa labi niya, kasi halos dikit-dikit o patong-patong na yung pagkakagawa ko ng kulay dun sa lips niya. Bali dito sa ilong, ginamitan natin siya ng 9RM. Tapos sienna na minix natin sa brown. Tapos ito 3RL naman gamit natin para dito sa detail ng mata, doon sa eye bag niya, kinukuha na natin. Sa ganitong part naman, ang diskarte naman dito kapag maglilinya kayo, pwede na kayong gumamit ng direktang tinta na ililinya nyo doon sa detail ng mga mata, gaya ng mata, ng ilong, ng bibig. Pwede na kayong gumamit ng rektang tinta, pero huwag nyo munang susulidan talaga kasi mahirap maghabol. Pwede rin naman kung medyo naiilang o natatakot kayo maglinya kaagad na, kasi baka ma-solid nyo kaagad, pwede kayong mag-bloodline lang muna. Yun yung lilinyahan nyo siya pero walang tinta, o kaya meron siyang malabong tinta para hindi kaagad kayo mapasobra. Kumbaga meron na kayong palatandaan
para meron na kayong guide kaya kailangan nyo i-bloodline. Maburahan mo kayo ng stencil, at least may guide na kayo kasi na i-bloodline nyo na yung mga part na yon o yung mga importanteng part dito sa pabuuan ng kulay ng mukha niya. Bali ang gamit ko rito, meron tayo diyang dark brown, merong brown, merong sienna, merong medium skin tone, tsaka meron tayong light flesh tone. Yun po yung mga ginamit natin dyan. Kapag gumagawa ako ng portrait, bali ang diskarte ko sa hagod na ganito, gumagamit tayo ng round magnum para smooth lang talaga yung pasok ng tinta sa loob, hindi ka agad nabibigla. Talagang step by step mo gagawin mula sa dark, medium hanggang light, tapos parang yung transition niya talagang halos patong-patong na yung ginagawa ko, pero hindi naman ibig sabihin na patong-patong. Kumbaga yung transition, halimbawa dark brown yung gamit ko una, tapos papasukan ko ng sienna o kaya ng dark skin tone o kaya dark flesh tone. Parang sasakupin ko lang ng bahagya yung una kong shade. Halimbawa yung dark brown, kakainin ko lang ng konti yung huling hinagod ko doon para yung blending niya, yung transition ng kulay, parang magiging wala siyang putol. Hanggang palait lang ng palait kung ano yung, basta kung ano yung nakikita mo dun sa ginagaya mong reference. Ganun lang po yung discarding ginagawa ko. Ganun lang, paulit-ulit. Minsan, mahanap naman ako ng ibang technique para baka may mas mapapabilis pa akong technique na gawin. Kumbaga inaaral ko pa rin kahit na alam ko na kung ano yung mga gagawin ko. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana ay may naibahagi ako sa inyong maiksing kaalaman. Pa-subscribe po ng ating YouTube channel, Lance Galarpe Tattoo ang name ng ating channel. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, yun lang, maraming salamat.